Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa huling Miyerkules ng May. Ano po? Salamat sa Panginoon sapagkat magkakasama po tayo ngayong gabi ito. Kumusta na po ang ating relationship sa Panginoon? Kumusta na rin po ang ating relationship sa bawat isa? Ang akin pong panalangin parati po, ay sa bawat araw na lumilipas sa ating pong buhay, bawat linggo, bawat buwan, bawat taon, sa atin pong patuloy na pakikinig, pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos ay mas lalo pong tumitibay at tumatatag ang atin pong pagsampalataya sa ating Panginoon at unti-unting naayos po ang ating mga relationships sa bawat isa. Ano po? Kaya sa gabi ito, sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita, buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Thessalonians chapter 1 verses 11 and 12. 2 Thessalonians chapter 1 verses 11 and 12, ang sabi dito, "With this in mind, we constantly pray for you, that our God may count you worthy of His calling, and that by His power He might fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith. We pray this so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa inyo pong patuloy na pagsama sa amin, paggabay sa amin, pagtuturo, pangunguna sa amin sa mga nagdaang mga buwan at araw ng buhay namin. Salamat sa mga itinuro mo buhat sa inyong salita. Dalayan ko po ay patuloy na kumilos ito sa buhay namin, maapektuhan ito ang takbo ng isip namin at maging ang amin pong mga kilos. Nawa, Panginoon, ay mas lalong napalapit kami sa inyo, naging maayos ang aming relationship sa aming kapwa. Panginoon, sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong salita, muli mo kaming samahan, turuan at tulungan upang maunawaan at may sagawa namin sa buhay namin. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Next year po, ng May 2025, ay magkakaroon po ulit tayo ng election. Ano po? Pero hindi pa presidential election. Ang election po ito ay nga po magsisimula sa senador pababa. Okay? At alam po ninyo, ang mga namumuno sa atin ay nasa kanilang pwesto ngayon dahil sa sila ay atin pong ibinoto, para manguna sa ating pong bansa. Ano po? At madalas tayo po ay nakukumbinsi, lalo na pagka ang campaign slogan ng kandidato ay makadiyos at makatao. Sapagkat yan naman talaga ang ating hinahanap sa isang tunay, tapat na pinuno, yung makadiyos at saka yung makatao. Kaya lang nakakalungkot, hindi po lahat, yung ilang mga kandidato po natin, pagkatapos na iboto, pagkatapos na mangako ng iba-ibang pangako, ay hindi ito natutupad. Kaya marami sa mga kababayan natin ay talagang nalulungkot, nagsisisi at naiboto yung mga kandidatong mga ganun. Kaya sa bawat eleksyon, talagang kailangan po nating mag-isip, manalangin, humingi ng tulong sa Panginoon para maiboto natin yung kalooban niya. At sa mga pinuno pong ito, meron pong dalawa na nakalagay sa kanilang balikat. Yung pong responsibilidad at yung tinatawag na pribilehyo. Okay? Kaya sila naluklok ay sapagkat atin pong iniisip, inaakala na magagampanan nila ang kanilang responsibilidad ng buong husay at buong katapatan. At dahil nga doon, sila po ay magtatamasa ng maraming pribilehyo. Okay? At kasama po sa may dala ng responsibilidad at pribilehyo ito ay ang kanilang pamilya, kanilang asawa, ang kanilang mga anak, na kung ang kanilang asawa, for example, ay presidente, senador, congressman, governor o mayor, or kahit anong posisyon sa lipunan, dapat ang kilos po nila, kahit hindi po sila binoto ng mga tao, itong family nila, yung asawa lang nila, pero dahil asawa nga nila, dapat kung ano yung kilos na nararapat sa isang asawa ng presidente, ng senador,
ng congressman ay dapat ay ganun din. Ang ibig sabihin, maayos at huwaran sa maraming mga tao. Ngayong gabi mga kapatid, yan ang atin pong pag-aaralan. Ang atin pong kaligtasan mga kapatid ay ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa meron tayong magandang ginawa, hindi po dahil sa may nakitang maganda ang Panginoon sa bawat sa atin, kundi dahil po ito sa biyaya ng Panginoon. At dahil po tayo pinagkalooban ng kaligtasan ng Panginoon, iniiwas tayo sa tiyak na kapahamakan, binigyan tayo ng bagong buhay, dapat po na tayo ay mamuhay ng naaayon sa gusto ng Panginoon na maging buhay natin. No? Mamuhay po tayo na naaayon sa panuntunan ng Panginoon bilang tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Di po ba? Nakuha niyo po ako? No? Katulad ng sinabi ko kanina, yung pamilya ng isang pinuno na niluklok ng mga tao, no, yung family hindi binoto, no? Pero kahit na hindi sila binoto, dapat sila ay mamuhay nang naaayon, no po, sa kung paano dapat mamuhay ang isang pinuno. Sila po ay meron ding responsibilidad at merong mga privileges. At ganoon din tayo mga kapatid, no? Dahil po tayo niligtas ng Panginoong Jesucristo, dahil sa tayo po ay ginawa niyang tagasunod, dapat mamuhay po tayo ng naaayon sa Panginoong Jesucristo. At yan po ang dahilan bakit sumulat ulit itong si Apostol Pablo dito sa mga taga-Thessalonica. At yan po ang gustong ipaalam, no, ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya dito, no, sa iglesia dito, no, na kailangan mamuhay tayo ng naaayon sa Panginoon. Mamuhay tayo na karapat-dapat na maging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Kung titingnan po natin ang ating pong mga buhay, ang klase ng ating pamumuhay, no, sa bahay natin, sa school, no, sa office, no, at sa iba pang lugar, no, kung saan man tayo mapapunta, makikita po ba ng mga tao, no, ang kaibahan? Mapapansin po ba nila na tayo po ay mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo? At yan po ang gusto ko na matutunan natin. Yan po ang dahilan kung bakit sumulat ulit si Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong gabi, worthy Christians. No? Worthy Christians. Karapat-dapat na mga Kristiyano o mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Sinulat ito ni Apostol Pablo, itong pangalawang sulat niya sa Thessalonica, noong 51 AD rin. No? Few months after na isulat niya yung first letter niya to the Thessalonian believers. At bakit siya nag-follow up ng letter? Sapagkat kung maalala natin, no po, siya po ay nasa Corinth nito, no, ito ay 51 AD. Kung maalala natin yung dahilan, bakit niya sinulat yung First Thessalonians, sapagkat maraming ang mga false teachers noon, no, pinapasinungalingan nilang lahat yung sinabi ni Apostol Pablo na si Jesus lamang ang dapat na tanggapin, sundin. Okay? At ang isa pa na itinama ni Apostol Pablo dito ay kung ano ang mangyayari sa mga mananampalataya na namatay na at sa atin na nabubuhay pa sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung titingnan niyo yung 1 Thessalonians, makikita po natin doon yung rapture, ano? Kung ano ang mangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoon. And then dito po sa 2 Thessalonians, hindi po humuhupa, no, yung tindi ng false teachings at mga false teachers at yung persecution, no? Kaya yun nga, nag-follow up si Apostol Pablo ng sulat. Sapagkat, gaya na sabi ko sa inyo last week, ito pong church sa Thessalonica ay bata pa, wala pang 1 year old dito. Kaya ito po ay target, no, ng mga false teachers para hindi sila magtuloy-tuloy na sumunod sa Panginoong Jesucristo. At imagine, ang isa pa na ginagawa ng mga false teachers dito, kung babasahin natin po ang chapter 2, verse 2 hanggang 3, ang sabi po dito, not to become easily unsettled or alarmed by some prophecy, report, or letter supposed to have come from us, saying that the day of the Lord has already come. Do not let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion o
course, and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. So ang isa na ginagawa ng mga false teachers dito, nagpapadala din sila ng letter na sinasabi nila na yung letter na yun ay galing kay Apostol Pablo, no? Kumbaga papadala sila ng mga fake news, no? Or fake letters para maloko lang sila. At yun nga, ginagaya siguro nila yung perma ni Apostol Pablo o yung style ng pagsulat ni Apostol Pablo, no? Para maniwala sila. At di ba ganyan na rin po ang nangyayari sa atin, ano? Yung AI, yung artificial intelligence, no? Yan po ang dinulot ng advanced technology natin, ano? Na pwede mong gayahin yung boses ng isang tao, pwede mong kopyahin yung mukha niya, no? Katulad na lang ilang mga artista na makapanood natin sa Facebook or sa social media na nag-a-advertise ng kung ano-ano, no? Akala natin sila talaga sa unang tingin. Pero buti na lang, sinasabi ng mga artista na yun na hindi kami yan, no? Yan ay AI. So, ganun katindi ang deception. Kaya kailangan talagang tayo po ay mag-ingat din, no? Kailangan makita natin, no? Pag-aralan natin ang Biblia para malaman natin ang katotohanan upang hindi po tayong lahat madaya. So yan po ang dahilan bakit sumulat si Apostol Pablo dito. At ang isa pang sinabi niya, no, binigyan niya ng encouragement ang mga Thessalonian believers na magpatuloy sa Panginoon, na gawin, no, kung ano yung dapat nilang ipamuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo sa kabila ng napakahigpit at napakatinding pagsubok, no? Na ang pagsubok na nararanasan ay hindi dahilan para mag-quit, no? Para bumalik sa dating gawi, no? Kundi ito ay maging stepping stone, no? Na magpatuloy sapagkat ang pagsubok na ito ay ginamit para patatagin ang atin pong mga pananampalataya. Kaya ngayong gabi mga kapatid, sana yun po ang ating laging naiisip pagka tayo dumadaan sa pagsubok. No, gawin natin itong stepping stone or tapakan para mas lalo tayong mapalapit sa Panginoon, para mas lalo nating makita ang kanyang kapangyarihan at katotohanan ng kanyang pangako. Sana po ay hindi ito magdulot na tayo ay lalong lumayo, magduda at sumuway sa ating Panginoon. Ngayon pong gabi, meron tayong makikita na tatlong patunay sa isang Kristiyano na karapat-dapat sa Panginoon. At yan po ang panalangin ni Apostol Pablo sa mga Thessalonian believers, no? Na mamuhay sila na karapat-dapat na mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. At sa panahon natin ngayon, nawayan din po ang atin pong taimtim at araw-araw na laging ipanalangin na tayo po ay mamuhay na karapat-dapat na mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. So, ang una po na makikita natin na patunay o pruweba, kung babalikan po natin ang verse 11, ang sabi po dito, with this in mind, we constantly pray for you that our God may count you worthy of His calling. Okay? Ang prayer nila na parate, no? Lagi nilang pinagpe-pray sa Panginoon that our God may count you worthy of His calling. So based on that, ang gusto pong sabihin ni Apostol Pablo dito, for us to be worthy Christians, para po tayo maging karapat-dapat na tagasunod ng Panginoong Kristo, we must exhibit faithful obedience. No? Dapat ipinapakita po natin, ipinapamuhay natin yung matapat na pagsunod. Okay? Hindi yung paminsan-minsan lang. Hindi yung tuwing linggo lang tayo nagiging masunurin sa Panginoon. Pero Monday to Saturday ay nakalimutan na natin. No? Nakalimutan na natin ang Diyos. Nakalimutan na natin mag-quiet time, mag-pray. No? Nakalimutan na natin manood ng MP3. No? Sumama sa MP3 or sa kung saan mang fellowship na inyong ina-attendan. Diba? At tuwing Sunday lang natin ito naiisip. Ang ibig pong sabihin dito ni Apostol Pablo, po, sa statement at sa prayer niyang ito, that you will become worthy of His calling. Ang una na gusto kong makita natin ito, yung calling niya. No?
Ang calling niya sa bawat isa sa atin ay sumunod sa Kanya. Okay? Sumunod sa Kanyang ipinag-uutos. Okay? And for us to be worthy of His calling, ay kailangan maging faithful tayo sa pagsunod. Di po ba? Sapagkat yan din ang halimbawa na pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo nung nandito po siya sa sanlibutan. At talagang siya'y naging tapat sa pagsunod sa Diyos Ama kahit na siya ay tinutokso ng dyablo. Siya pa rin ay sumunod sa Panginoon. At ito po rin pong pruebang ito, ang kanyang laging itinuturo, no, sa lahat ng mga sinulatan niya. No, sa Philippians chapter 1 verse 27, nung sumulat siya sa mga mananampalataya sa Pilipos, ito rin ang sabi niya. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel. Okay? And then, ang sabi pa niya sa Ephesians chapter 4, 1-3, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. So ito po ang pagpapakita that we are worthy of God's calling. Okay? That we are completely humble, gentle, be patient, bearing with one another in love. Ang ibig pong sabihin dito, yun nga pong pananampalataya natin sa Panginoon. Dapat magbunga ito ng magandang gawa. Ng mabuting gawa. Okay? Yan po ang proof. No? At kaya natin yung ginagawa dahil sinusunod natin ang utos ng Panginoon. Ang sabi sa Colossians chapter 1 verses 9 and 10, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with knowledge of His will through all the spiritual wisdom and understanding. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. So, makikita natin sa talatang ito, iisa ang gustong mangyari ni Apostol Pablo kung bakit niya sinulatan ng ganito ang mga mananampalatayang ito. To live worthy of God's calling. Papaano? Sa pamagitan ng pagpapakita ng tapat na pagsunod sa utos ng Panginoon. Kung ano ang dapat na pamumuhay ng isang tunay na tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, kumusta ang ating pamumuhay bilang mga Kristiyano? Nawa katulad ni Apostol Pablo, ito rin po ang ipanalangin natin sa bawat isa. At sa ating din po mga sarili. Pagkagising natin sa umaga, ito ang ating ipag-pray. Lord, help me to exhibit faithful obedience to you. Help me to live worthy of your calling to me. At pinaalala ito ni Apostol Pablo sa mga Thessalonian believers sa kabila ng matinding pagsubok. Sapagkat ang pamumuhay bilang isang Kristiyano ay hindi depende sa pangyayari or depende sa circumstances natin. Dapat kahit anuman ang nangyayari sa atin, anuman ang ating nararanasan, dapat tayo po ay tapat pa rin na sumusunod sa Panginoon. Sapagkat sa paggawa lang natin noon, mapapagtagumpayan natin ang bawat pagsubok, ang bawat hamon sa ating pong buhay. Matututo po tayo, tatatag ang pananampalataya natin, at lalo po tayong mapapalapit sa ating pong Panginoon. At pagdating po ng mga pagsubok na yan, alam na po natin kung ano ang ating gagawin dahil sa paggabay, pagbibigay ng karunungan sa atin po ng ating Panginoon. Kaya, paano po ba natin hinaharap ang ating po mga problema? At paano po natin ito sinusolusyonan?
Ito po ang panalangin ni Apostol Pablo sa mga Thessalonian believers, no? That they will walk worthy of his calling. Na ang ibig sabihin po, that they will exhibit faithful obedience. At nawayan din po ang ipakita natin, no, sa Panginoon at sa bawat isa, na tayo po ay tapat na sumusunod sa Kanya. So yun po ang una na makikita natin na pruweba ng worthy Christians. Doon lang tayo magiging karapat-dapat sa Panginoon. Ang pangalawang pruweba is when we experience God's enablement. No? When we experience God's enablement. Pag naranasan na natin, no po, ang kakayahan buhat sa Panginoon. No? Kung baga, sa paggawa po natin, no? Sa pagsunod po natin sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kakayahan para magampanan natin yung kanyang iniuutos. Napakabuti ng Diyos, ano po, sapagkat kung sa atin, no, ewan ko kung may narinig na kayo o may nag-utos na kayo or nautusan or nakapag-utos na kayo ng ganito, no, na ganito ang gusto kong mangyari sa'yo, pero kung paano mangyayari sa'yo, bahala ka. Ikaw bahalang dumiskarte. No? Ang Panginoon hindi po gano'n. Ang Panginoon, ganito ang gusto kong mangyari sa'yo, ganito ang gusto kong gawin mo, at ito ang paraan. No? Bibigyan kita ng mga tools. No? Bibigyan kita ng kalakasan, ng katalinuhan para magawa mo yan. Okay? So kung babalikan po natin itong 2 Thessalonians chapter 1 verse 11, ang sabi dito sa second part, and that by His power He may fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith. So ito po ang prayer ni Apostol Pablo sa mga Thessalonian believers na dumadaan sa pagsubok, no, at nakakarinig ng iba't ibang false teachings. Ang prayer ni Apostol Pablo ay maranasan nila ang lakas, kakayahan at pagkakaloob ng Panginoon na sa kanilang pagsunod sa Panginoon, no, sa kanilang pagtupad sa iniutos ng Panginoon at paninindigan sa pangako niya, ay ma-experience nila yung kapangyarihan ng Diyos. At yan po ang naranasan ni Apostol Pablo. No? Ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that He considered me faithful, appointing me to His service. Ang sabi niya, I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength. No? Pinapasalamatan niya ang Panginoon Kristo dahil binigyan siya ng lakas. At yan din po ang sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 13. No? Ang sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay? Ang pangalawang prueba that we are worthy Christians ay kung nararanasan natin ang kakayahan na pinagkaloob ng Panginoon. At kung ito ay atin pong ginagamit. Okay? Sapagkat naniniwala po ako sa gabing ito, no, na kung ikaw ay tapat na sumusunod sa Kanya, you will experience God's enablement. No? Mararanasan mo yung kakayahan at pagkakaloob sa iyo. Sapagkat yan ang pangako ng Panginoon sa bawat isa. The Lord will strengthen us. No? The Lord will enable us to do His will. Alam niyo po, kung merong kwento na paborito ko na laging basahin, ay itong kwento ni David and Goliath. Ano po? Sapagkat ang nakakabilib po sa labanang ito ay yung kung papaano tinalo ni David si Goliath. Okay? Ang sabi niya dito sa 1 Samuel chapter 17, verses 45 to 47, David said to the Philistine, You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will hand you over to me, and I'll strike you down and cut off your head. Today I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole world will know that there is a God in Israel. Verse 47, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands.
Imagine, ganito ka-confident si King David or si David, no? Sapagkat siya ay 15 years old pa lang dito. Pero at that age, no? 15 years old, no? Ganito daw kalala o katindi yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yung kanyang faithful obedience sa Panginoon na na-realize niya at this age, no? Na ang dahilan kung bakit mananalo ang isang tao sa isang labanan, it's because of God. Not because of your strength, not because of your abilities, but through God's enablement. Okay? At yan po ang ipinanalangin ni Apostol Pablo sa mga Thessalonian believers na humaharap sa matinding mga pagsubok, no? At matinding mga false teachings, that they will experience po, the enablement of the Lord. At yan din po ang maganda na ipanalangin natin, tandaan po natin ang isang karapat-dapat ng natagasunod ni Kristo. Una, tapat siya na sumusunod sa Panginoon. Pangalawa, nararanasan niya ang kakayahan, ang kapangyarihan ng Panginoon na ipinagkakaloob niya sa lahat ng nagtatapat sa Kanya. At alam nyo dito, sa Biblia, no, marami tayong makikita na tinatawag na heroes of faith. No? At ano ang mga ginawa nila? Sumampalataya sila sa Panginoon, kaya nagkaroon sila ng kakayahan, no, na magtagumpay sa anumang katindi na pagsubok. No? Life and death man yan na pagtagumpay nila because they trusted the Lord. At ngayong gabi mga kapatid, I believe, anuman ang problema na meron tayo sa oras na ito, kung tingin natin parang wala na itong solusyon, kung tingin natin ay hindi natin ito kakayanin, mga kapatid, hindi talaga natin yan kakayanin at hindi rin natin yan maayos kung sa ganang lakas at talino lang natin tayo aasa. Let us trust the Lord. Let us obey Him faithfully sapagkat ipaparanas ng Panginoon ang kakayahan, ang kalakasan na buhat lamang sa Kanya. Na yung kalakasan yun na buhat sa Kanya, yun lamang ang magbibigay ng solusyon. Yun lamang ang magbibigay ng lakas sa atin para mapagtagumpayan kahit anong pagsubok ng ating makaharap. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, let us pray that we will experience the enablement of God. Sapagkat yun po ang mararanasan ng isang tao na karapat-dapat na maging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Okay po, so yun ang pangalawa. Ang una na pruweba, no, o patunay o katunayan na tayo karapat-dapat na tagasunod ni Kristo. Una, we exhibit faithful obedience. Second, we experience God's enablement. At ang pangatlo, at ang panghuli, we exalt the name of the Lord. No? Itinataas po natin, no, ang pangalan ng Panginoon. Sa bawat tagumpay, bawat accomplishment, bawat attainment natin, sa bawat blessing na natatanggap natin, itinataas natin ang Panginoon. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo kung babalikan po natin itong 2 Thessalonians chapter 1. Ang sabi niya, kaya niya pinapanalangin ito sa verse 12. Ang sabi niya sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 12, we pray this so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and you in Him according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Itong mga bagay pong ito, no, na pinapanalangin niya ay gusto niya na maranasan po natin para mabigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon. Yung glorified dyan, ang ibig sabihin, you exalt, no? Itaas mo, no? Ilagay mo sa pinakamataas na posisyon, no? Above everyone. Walang makakatalo, walang makakapantay, no? Pagka pala tayo namuhay ng tapat at naranasan natin ang kakayahan, kapangyarihan ng Panginoon sa paggawa natin ng kalooban niya, maluluwalhati pala ang Panginoon. Okay? Tingnan po natin ang ilang mga talata, ilang mga karanasan ng mga tinatawag nating heroes of faith. No? Ang sabi sa Genesis chapter 41, 15 and 16, ito po ay
karanasan ni Joseph, ano po, yung anak ni Jacob na binenta na kanyang mga kapatid na naging alipin sa Egypt. At yung Pharaoh sa Egypt ay nagkaroon ng panaginip na hindi maipaliwanag ng kanyang mga salamanggero, ng kanyang mga magicians. Pero naalala noong nakasama ni Joseph na bilanggo na itong si Joseph nag-i-interpret siya ng mga panaginip. Ang sabi dito sa Genesis chapter 1, 15 and 16. Pharaoh said to Joseph, I had a dream and no one can interpret it, but I have heard it said of you that when you hear a dream, you can interpret it. Verse 19, I cannot do it. Joseph replied to Pharaoh, but God will give Pharaoh the answer he desires. Okay, so nakapag-interpret na itong si Joseph ng dreams, no? Yung dalawang kasama niya na nakulong. No? At nung siya finally pinatawag after 2 years, na nakalaya yung kasama niya, na hinulaan niya na makakalaya after 3 days, ang sabi ng Pharaoh sa kanya, narinig ko na marunong kang magpaliwanag ng kahulugan ng panaginip. Anong sabi ni Joseph? I cannot do it, no? But God can do it. So dito sa puntong ito, no, hindi inangkin ni Joseph, no, yung kalwalhatian, no, yung galing, no, kundi ang sabi niya, I cannot do it. Wala akong magagawa. I'm only human being. But God can do it. No? Itinaas niya ang Panginoon. Meron pa pong isa. Ang sabi po sa Daniel chapter 2, verses 26 to 28. Ang sabi po dito, the king asked Daniel, also called Belteshazzar, are you able to tell me what I saw in my dream and interpret it? Daniel replied, no wise man, enchanter, magician, or diviner can explain to the king the mystery he has asked about. But there is a God in heaven who reveals mysteries. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in the days to come. Your dream and the visions that passed through your mind as you lay on your bed are this. Okay? So ano po ang sabi ni Daniel? No? No one or no human beings, no, can interpret your dream. Only God. Okay? So hindi inangkin ni Daniel yung glory, no? Kumbaga sa atin, no, kaharap natin yung king, no? Tapos talagang ipinatawag pa tayo, no? At ang tanong ng king at saka ng Pharaoh, nakakapag-interpret ka daw ng dream. Siguro kung tayong nandoon, kung ako nandoon, matitempt ako, yes, I can interpret dreams. No, para ipakita ko sa mga tao ito na ako pinakamagaling. Pero hindi ganoon ang ginawa nitong mga heroes of faith nito. Kaya sila naging heroes of faith because they depended on God. They exalted God. No? They glorified God, no, sa kanilang pagsunod sa Panginoon. At ngayong gabi mga kapatid, ang pangatlong pruweba na tayo po'y karapat-dapat na tagasunod ni Kristo ay when we exalt the name of the Lord. Sana mga kapatid, huwag nating kalimutan na purihin ang Panginoon, itaas ang Panginoon sa bawat tagumpay ng ating pong buhay. Huwag nating angkinin ang kalwalhatian, huwag nating angkinin ang papuri. Lagi nating ibalik sa Kanya. Sapagkat siya ang karapat-dapat, no? Siya po lamang ang dahilan kung bakit tayo nag-i-exist, kung bakit tayo nabubuhay sa mundo ito. At siya lamang ang dahilan kung bakit meron po tayong kakayahan na sumunod sa Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong gabi, nawa ang tatlong pruwebang ito ay ipanalangin po natin na makita rin sa ating pong buhay bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang harapan. Pero tandaan natin ito mga kapatid, ang Panginoon ang magkakaloob lang nito sa atin. Ang Panginoon lamang ang magbibigay sa atin ng dahilan
kung bakit tayo magiging karapat-dapat sa kanyang harapan. By our works, no, by our intelligence and accomplishments, hindi po yun enough. No? Yung paraan natin, it is not enough. Pero yung paraan ng Panginoon, kung yun ang susundin natin, then we will become worthy Christians. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo sa amin ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, sapagkat ipinakita mo ang panalangin ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Help us to be worthy Christians sa inyo po, Panginoong harapan. Sa pamagitan po ng aming matapat na pagsunod sa inyo. Sa pamagitan po na maranasan namin ang inyong kalakasan, ang inyong kapangyarihan sa aming pagtupad sa inyong kalooban. At nawa lagi ka namin itaas sa buhay namin. Huwag namin ang kanilang kalwalatian, ikaw lagi ang aming papurihan, Panginoon. Lord, nawa ang mga salitang ito ay nagdagdag ng lakas at sigla sa amin pong buhay. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.